Rahim. Ngayon gabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. Malugod kong tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig. At pati na rin sa ating tagapagsalita na si Sheikh Muhammad Ghabir Paraha. Sahih Sheikh Paraha? Naam, Sheikh. Aywa. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ng gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang karangalan na magbigay ng paalaala sa bawat isa. Nang sa ganon ay maituwid natin ang dapat ituwid. Maalala natin ang anumang ating nakalimutan at matutunan natin ang anumang hindi pa natin alam. Gayang nakikita ho natin o nababasa natin ng ating pagsasalu-saluhan ay ang patungkol sa pag-uutos at pagbabawal. Pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Ito pong gawaing ito, batid ng bawat isa sa atin, ay gawain po ng mga propeta at sugo. Na kung saan bilang isang Muslim, marapat ho sa atin na gayahin silang mga propeta. Lalo't lalo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinalikuran itong mundong ito, wala siyang iniwan o walang kabutihan, kundi na ito ay kanyang naiparating. At walang anumang kasamaan, kundi ito ay pinagbawalan tayo sa mga masasama na ito. Bilang isang Muslim, dapat ho hikayatin natin ang ating mga sarili na magparating sa ating kapwa-tao sa abot ng ating makakaya. Sapagkat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya rin po tayong hinikayat na gawin ang pag-uutos at pagbabawal. Gaya ng kanyang sinabi,
ballighu anni walau ayah. Iparating mo sa akin o ikaw ay magpapaalaala na kahit baga isang talata. Mga kapatid, ito pong pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, pinarangalan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagbabawal at pag-uutos na ito. Pinili ho tayo ng Allah ta'ala na higit kaysa sa ibang mga ummah, nauna mga ummah. Gaya na lang ng sinabi ng Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sa malapit nitong kahulugan, kayo ang pinakamabuting ummah. Kuntum khayra ummah. Kayo ang pinakamabuting ummah na inilabas para sa sangkatauhan o lumabas mula sa sangkatauhan. Bakit kayo naging mabuti? Sapagkat nag-uutos kayo ng kabutihan. Nagbabawal kayo ng kasamaan. At kayo ay sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hadith na ito ay galing mula kay Bahz ibn Hakim o Bahz ibn Hakim. Mula pa ito sa kanyang ama at mula din sa kanyang lolo. Narinig daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakapagsabi, hinggil sa talata na ating nabanggit, yung sinabi ng Allah Ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tutimmuna sab'ina ummah. Kayo ay nakumpleto sa 70 o sa ika-70 ummah. Antum khayruha. Kayo ang pinakamainam sa mga umma na yon. Wa akramuha, at pinarangalan kayo ng Allah. Pinarangalan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang pag-uutos po at pagbabawal ng masama, kung ikaw ay nais mong mag-utos ng mabuti, marapat na ito ay sang-ayon doon sa kung ano ang inutos ng Allah, lantaran man ito o di kaya patago, palihim man o lantaran. At ang pagbabawal naman po ng kasamaan, yun po ay ang sumasalungat sa kung ano ang batas ng Allah, lantaran man o patago. Gaya lang ating nabanggit, ito pong kainaman ng pagbabawal at pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, ito po ay ang pinakapundasyon, ang mahalagang pundasyon upang maitayo ang relihiyon na ito. Upang maitayo o upang tumayo ng mag-isa itong relihiyon na ito. Gaya na lang ng mga sahaba na nauna,
Nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa mga sahaba, ang mga sahaba ay nagpahayag. Nagsabi, kung hindi lang sila nag-utos ng mabuti at nagbawal ng masama, kailanman hindi darating hindi darating sa atin ang relihiyon na ito. O hindi natin alam. Ito pong relihiyon o ito pong pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, dahilan po ito ng pananatili ng umma na ito. Dahilan din po ito ng kaligtasan ng umma na ito. Kaligtasan saan? Sa kapahamakan at pagkawasak. Sa pamamagitan po ng pag-uutos ng kabutihan, ang kainaman po nito ay dumarami po ang mabubuting gawa, siyempre. Kung mayroong nagsasabi, kung mayroong nag-uutos ng mabuti, lilitaw diyan ang kagandahan. Lilitaw rin diyan ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din po ang kabutihang asal. Yung kagandahang asal ng isang tao. Ang pagbabawal naman po ng kasamaan, ang kainaman po naman nito, nabatid naman po natin, hindi natin ikinakaila ang mga bagay na ito. Ang pagbabawal ng kasamaan ay kabawasan po. Nababawasan yung kasamaan, siyempre. O di kaya yung mga bisyo na ginagawa ng mga tao. Kung mayroon nagbabawal yan sa kanila, maaaring mababawasan ang kasamaan o yung bisyo kanilang pinaggagawa. Ganon din yung mga pagsuway sa Allah subhanahu, dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay pagsuway sa Allah hanggang sa ito ay tuluyan na mawala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sa malapit nito pong kahulugan, at hayaang magkaroon mula sa inyo ng isang ummah. Ang ummah na ito ay nananawagan tungo sa kabutihan. Naguutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. At sila yaong mga nagsitagumpay. Isa rin po ito sa kainaman. Kung nais natin maging matagumpay ang ating pamumuhay sa mundong ito, huwag po nating kaligtaan. Huwag po natin iwasan. Gawin po natin palagi ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. At sa hadith mula kay Hudzaifah radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kahulugan, sumpaman sa Allah, siya'y nanunumpa. Sumpaman sa Allah na siyang hawak ng aking kaluluwa. Walladhi nafsi biyadih. Sa karugtong ng hadith, tunay na kayo ay mag-uutos din ng kabutihan. Walang duda. At magbabawal din kayo ng kasamaan. Dahil kung hindi, sabi ng sugo, ay lalapit o magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung papadala ng Allah? Ang kanyang parusa. Ang parusang nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Pagkatapos ng parusang ito na naitatama sa mga taong iniiwasan ang pag-uutos at pagbabawal, siya ay mananawagan. Siya ay tatawag, mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sabi ng propeta, hindi niya na kayo sasagutin o hindi kayo sisiputin. Subhanallah. Mga kapatid, ang pag-uutos mo ng kabutihan at yung pagbabawal ng kasamaan ay kabilang po ito sa mabuting pag-uugali ng isang mananampalataya. Kaya ikaw, kung tunay kang mananampalataya sa Allah, dapat taglayin mo ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Alam niyo ho ba, inuuna pa ito ng Allah kaysa sa ibang mga obligado. Sabi natin yung salah ay napakahalaga. Ya, ganun din yung zakah ay napakahalagang ibada yan. Subalit, mayroong pang nauna sa kanya o sa kanila. Ano yon? Ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Gaya na lang ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ang mga mananampalatayang lalaki at ang mananampalatayang babae, sila ay nagtutulungan sa bawat isa. Sila ay nagdadamayan sa bawat isa. Pagkatapos, ito na yung sifah ng isang mananampalataya. Sinabi ng Allah, ya'muruna bil ma'ruf. Sila ay naguutos ng kabutihan, wa yanhauna 'anil munkar. At sila ay pinipigilan o pinipigilan nila o nagbabawal sila ng kasamaan. Wa yuqimuna as-salah. At itinatayo nila ang salah. Isinasagawa nila ang pagdarasal. Wa yu'tuna az-zakah. At sila ay nagbibigay ng zakah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. At sumusunod sila, nagtataas sila sa Allah at sa kanyang sugo. Ulaika sayarhumuhumullah. Innallaha azizun hakim. Sila na yaon ang kakaawaan ng Allah. Tunay ng Allah, makapangyarihan, siya ay sobrang tigib ang karunungan. Yung talatang pong ito ay patunay lamang na pagiging obligasyon ng pag-uutos ng mabuti at ang pagbabawal ng masama. Inobliga ho tayo bilang ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito po, mapapansin natin na inilabas ang hukom ng ating mga ngaral, ng ating mga scholar, ng hukom ng pag-uutos ng mabuti at ang pagbabawal ng masama, ito po ay fardu kifaya. O kung ito ay isinasagawa ng iilan sa atin, ang iilan naman yung natitira ay hindi po sila magkakasala. Subalit, kung pinabayaan ho natin, lahat tayong pinabayaan natin ang pag-uutos ng mabuti at ang pagbabawal ng masama, lahat ho tayo ay may pananagutan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay nga po ng umma na ito, umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay marapat po na nagpapatuloy, tuloy-tuloy dapat ang pag-uutos ng mabuti at ng pagbabawal ng masama. Sapagkat simula pa nung una, gaya ng ating nasabi, simula pa ng Islam, ganun na po ang ginagawa. Nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama.
Ngunit sa panahon natin ngayon ay mas lalo po natin kailangan. Mas lalo natin kailangan ang o bigyan pansin ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Yung tungkulin na ito. Sapagkat napakalaki yung pangangailangan po natin. Napakalaki. Gaya na lang nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Laganap na yung kamangmangan. Laganap na yung kamangmangan. Minsan yung mga nagtuturo na walang alam. Hindi man lang nakapag-aral. Pero ang lakas ng loob na magpahayag ng Islam, subalit kukunti naman ang alam niya dito. Kakulangan ng kaalaman. At yung pagkakaligta o yung kinakalimutan ng maraming mga tao, yung obligasyon na ito. Kinalimutan na nila. Sa ating makabagong panahon, ang kahalagahan po natin yung kahalagahan ng pag-uutos at pagbabawal na ito ay napakabigat na. O pinakakailangan ho talaga natin. Sapagkat ang panganib na nangyayari sa atin sa kasalukuyan ay laganap na po. Malawak na yung pinsala na nangyayari sa atin. Kung tingnan natin sa ating kapaligiran, abay laganap yung kasamaan. Laganap yung katiwalian. Dumadami na yung tagapag-anyaya sa kamalian. Dumadami na yung tagapag-anyaya ng kamalian. Nandyan na yung ibang relihiyon. O nandyan na yung nagsasabi na siya Muslim, subalit wala naman siyang kaalaman. Ngunit ay gustong-gusto niya magturo. Gustong-gusto niya magparating. Na kahit bagay mali-mali na ang kanyang mga sinasabi, abay tuloy-tuloy pa rin. Dumadami na sila mga kapatid. At kunti na lang yung tagapag-anyaya ng tunay na aral na meron ng Islam. Yung tunay na gabay, tunay na kabutihan. Kukunti na lang. Kaya ang pagtupad po ng tungkulin na ito ay yung pagbabawal ng mabuti at pagbabawal ng masama at pag-uutos ng mabuti ay marapat po tuparin ho natin. Tuparin ho natin. Gaya ng ating nasabi, ito po'y misyon ng mga propeta at sugo. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi po niya, hanggang anong oras po ako? Pasensya na. Baka mapahaba. Assalamualaikum. Narinig niyo po ako? Taib. Bilang panghuli, ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang kaugalian ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
yaong mga sumusunod sa sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta na hindi marunong bumasa at sumulat, na kanilang mababasa ito, kanilang masusumpungan, kanilang nakikita sa kanilang kasulatan na ang nakasulat doon, saan nakasulat sa Taura o di kaya sa Injil, na siya. Sino yun? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naguutos sa kanila ng kabutihan, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, at nagbabawal sa kanila ng kasamaan. Hanggang dito na lang po, baka lumampas ako sa oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.